Hi there and welcome to Jute's K-Drama Addiction. By the way, I'm Jute. This is a new segment on our channel and here I'll be reviewing, sharing my thoughts, and just chika-chika lang kung ano lang yung maisip. Nothing serious tungkol dun sa current drama addiction ko na baka addiction mo rin. So ngayon, ang pinapanood ko ay ito. Ayan. My Royal Nemesis. Pero sisimulan ko na yung story sa episode 10 kasi yan na yung huling napanood ko. So, alam niyo naman yung nangyari sa episode 9, di ba? Medyo, may matinding argument yung dalawa. Para sa mga manonood ng video na ito, hindi po ito para dun sa mga hindi pa napapanood yung drama. Para to dun sa mga na-addict na. Yung mga nakapanood na ng lahat ng episodes kasi punong-puno ng spoiler itong video na ito. So, ayun na nga, di ba, nagtalo sila, so nagkaroon ng argument. Eventually, ayan, nauwi din naman sa pagbabate. Naging mapayapa naman ang lahat. Ay, okay naman silang dalawa so far. Nakakaaliw nga kasi hindi nila pinatagal yung argument nila na ayos agad kasi naman si kuya mo, si Chasege, marupok, hindi kayang makipagtalo tapos maghiwalay sila, hindi pwede sa kanya yun. Tapos yung gusto kong parte nito, yung diba yan, tinanong niya, did you time travel or something? Kasi diba, isa sa mga bagay na kailangang i-resolve dito, ano ba, nababaliw ba si Sege, si Chasege? Nababaliw ba siya na may mga kung ano-ano siya napapanaginipan. Tapos, pagdating ni Danshim, hindi, si Shinzori siya pero talaga si Danshim siya, di ba? Na-clear yun. Na-clear niya agad. Tapos si Chasege, di ba sabi niya naman, tatanggapin niya naman kung ano yung sasabihin. So, saglit lang, nawala na agad yung conflict na yun. Kahit na parang imposible na, na galing sa past si Kang Danshim, tinanggap niya pa rin. Yun nga yung nakakaaliw sa drama na to, yung character ni Chasege na very accepting siya. Kung ano man si Danshim, kung ano man siya, kung taga saan man siya, kung ano, di ba sabi niya, tatanggapin niya lahat. Nakakatuwa. Tapos tong parte na to, gusto ko to. Yung kuha ng ano dito, yung kuha nila na, nung camera na tinutukan talaga yung kamay, nung hinawakan niya yung kamay ni Shinzori. Alam mo yung parang, he held her hand like he mean it. Alam mo yun? Yung parang, talaga, yung pagkakahawak niya, ang sweet. Alam mo yung drama na to na, hindi niya kailangan nung, parang, although syempre may mga kissing scenes, nakakilig, pero maraming parts tong drama na to na yung mga maliliit na bagay na ganyan, hahawakan lang yung kamay, ganun. Pero, alam mo yung parang minsan mas nakakakilig pa siya kaysa dun sa yung sa kissing scenes. Gustong-gusto ko tong part na to. Tapos si Shinzori din, hindi na siya yung parang hahatakin yung kamay, mag-iina-inarte pa, ganyan. Okay na siya. Okay na sila. Tapos we're done testing the waters daw, kaya ayan, official na sila, nakakatawa dito sa parte na to kasi alam mo parang hiyang-hiya sila na official na sila na with all that lip smashing daw yung ganyan. Syempre sa lahat ba naman nangyayari sa kanila, 'di ba? Pag hindi pa kayo official niyan, ewan ko na lang sa inyo, pambihira naman. Tapos syempre, reminded na naman ang Shinzori mo na super jealous type daw siya. Ayan na naman siya, ang init na naman yung ulo niya. Pero buti na lang din talaga si Shinzori, hindi na siya na dumating na siya sa point na ayaw niya na itago. Okay na siya, ilalabas niya na talaga yung nararamdaman niya. Yeah, cool na sila. Tong parte na to, grabe talaga to si kuya mo. Bira talaga siya. Kakasimula pa lang. Ngayon pa lang naging kayo, tapos biglang, finish daw yung conversation, pasok daw sila sa loob ng bahay. Hala siya! Si kuya mo! Ba't ka ganyan? Ang bilis! Kung napanood niyo yung Yumi Cells, di ba yung si Shin Sonrock, meron siyang doon, Noticel. Kung si Shin Sonrock, ang laki ng Noticel niya na gano'n. Naku, ewan ko kung gaano kalaki yung Noticel nito ni Chasege. Unfortunately, hindi yan natuloy. Hindi yan natuloy kasi nga dumating yung yung landlord, tas ayun, wala, natigil na yan. Kaya after nyan, sabi ni Sorry sa kanya, tapos na siya sa pagiging parang Joseon woman. So, na siya, mag-i-express niya na yung mga gusto niyang i-express, papakita niya na yung love niya kay Chasege. Kaya, ito na, abusado naman to si isa na to. Abusado naman masyado. Give me some more daw. Si kuya mo talaga, pambihira. Tas talagang siya, marupok siya,
no? Kasi after niya, di pag-uwi sa bahay, may regalo. Nakuha niya na yung regalo niya. Di tuwan-tuwa naman siya dyan sa regalo niya na yan. Kahit na ayaw niya, kahit di masarap, para kay Shinsori, iinumin niya lahat yan. Napakarupok. Tapos itong part na to, gustong-gusto ko rin to. Yung conversation nila, alam mo yun, parang nagsimula lang sa Apple, doon sa gift sa kanya, ilan daw yung gift. Second gift na daw yan sa kanya, proud na proud pa si kuya mo, 'di ba? Tapos ang lakas mang basag ng secretary niya yung assistant niya Kasi 'di ba parang ang saya-saya niya pa, binigyan siya ng gift. Biglang nauwi sila sa baka daw kaya siya binibigyan ng ganyang gift kasi parang baka may problema siya sa stamina. Alaka! Eh di bad trip na naman siya. medyo inis-inis na naman siya ng onti dito. Medyo nag-alala na siya. Ayan, si kuya mo. Gusto ko rin umarte tong na to. Gusto ko rin umarte tong secretary niya na to, yung assistant niya. Ang galing ng cast nila dito, naaliw ako. Lahat sila magaling. Tapos eto pa yung isang parte na eto dapat hindi inignore ni Hindi inignore ni Chasegi to Yung advice sa kanya nitong psychiatrist na kaibigan. Did you tell your grandfather about the bug? Kasi alam mo naman yung 'di ba? Tayo na nanonood, alam natin kung gaano ka-evil si Mundo, 'di ba? Siguro dahil kamag-anak niya, iniisip niya pa rin baka hindi naman, alam mo 'yon, na baka hindi naman siguro niya gagawin. May part pa nga nung story nito, 'di ba? Sabi niya, hindi niya naman siguro ko papatayin. Tama naman si Segi doon. Hindi naman siya papatayin. Pero, 'di ba? Iba yung ginawa nung isa. Ayan yung itsura na yan, mukha ba siyang mapagkakatiwalaan? 'Di ba, no? Yung ganyang itsura niya, mukha siyang hindi gagawa ng matino. Pero bilib ako dun sa artista na gumanap ng role na to. Bigay na bigay din si kuya mo. Talagang, alam mo, pag nakikita mo siya, parang gusto mo na lang siyang tirisin at lang mawala na siya sa mundo kasi sagabal siya sa buhay ng ibang tao. Tapos, etong part na to, gusto ko to. Si Shinsori, di syempre, hihintay siya, tapos biglang nag-sneak sa likod niya to, nagulat pa siya. Tapos, ang gusto pala ni ate mo, kaya siya pumunta dito, makipag-date. Mag-date daw silang dalawa. Dito, tuwa naman siya. Tumantuwa si ate mo, date daw sila. Sino pa ang lalong mas tumantuwa? Kunyari lang yan, nonchalant lang yan. O, kunyari, walang reaction. Pero pag yung mga micro-expressions niya ng mga ganyan, yung mga ganyan, yung mga expressions niya na ganyan, na parang konting-konti lang ipapakita niya, pero kitang-kita mo na kinikilig si kuya. Ano ba yan? May ganyan siya. Yung mga maliliit na expressions niya na gano'n. Diyan talaga ako aliw na napakahusay. Kita-kita dito yung kilig niya. Kunyari pa. Gano'n din naman. Tapos, ayan na nga. Nag-date na nga sila. Ano naman daw bang klaseng date naman kasi yan? Imagine mo makikipag-date ka, tapos pipila ka lang naman na napakahaba. Sino ba naman ang gaganahan sa gano'n? Ang kuya mo, ang gusto, yung mga date na may fireworks, may mga yate, mga big time na ganyan. Eto naman, nagpumila-pila lang sila para dun sa isang, hindi ko alam kung bread yata yung bibili nila dito, ganyan. So, parang, sa kanya parang man to walang kwenta. Nadali siya ni Shinsori dun sa mga sa mga linyahan. Ang ganda rin ng script ng na to ng drama na to A date is about spending quality time with your beloved. O ano ka ngayon? Di patay na si Chasegi. Di na naman siya. Wala na naman siyang say. Kinikilig na naman si kuya mo. Kunyari pa siya. As long as I am with you, it'll be special to me. Siya. Yung mga linyahan nila dito, no? Galing ng writer. Nakakaaliw. Nakakakilig yung mga linya nila. Tapos napakaganda ng chemistry nilang dalawa. Yung tinginan, yung basta, ang ganda. Kung, ewan ko, yung mga hindi pa nakakapanood dito, sayang yung parang, alam niyo, parang gusto mo sana mapanood din nila. Kasi nga, nakaka-enjoy. Nakakatanggal ng stress yung palabas na to. Pero mukhang sa mga susunod na episode, mukhang magiging source ng stress natin to. Ayan, pero may itsura niya. Yung itsura niya kapag, yung pabago-bagong itsura ng mukha niya, itsura ng mata niya. Ang galing. Hindi kulang sa expression yung mukha niya, yung mga subtle changes sa feelings ng character. Kitang-kita mo dun sa expression ng mata niya. Yan, isa talaga sa mga bagay na kaya bilib na bilib ako dito kay Ho Namjoon. Ang galing niya umarte. Tapos, syempre, dahil hindi siya manalo kay Sori, si Shinsori pa rin ang may huling salita palagi. I guess it's fine. Nakakatawa siya kapag ganito, Yalbi, parang biglang, sige, suko na lang siya.
siya, okay na yun. Total, ano naman eh, my beloved naman eh, o, diba? Tapos, ayan na, ang Namsan Tower date. Si ate mo na fan ng K-drama, walang ginawa kundi mag-binge watch yata ng K-drama. Kabisado pati episodes! Tignan mo naman yan, oh. Kasi nga diba sa K-drama, yung Namsan Tower, parang laging nagpupunta dyan yung mga nagde-date, mga magjowa, maglalagay sila ng lock doon, tatabi nila doon, tapos siguro babalikan nila ulit. Parang sign ng, sabi nila parang eternal love, ganyan, na minsan totoo, minsan hindi naman. Kaya si Shinsori, gusto niya rin mapuntahan nyo, kasi yun yung mga napapanood niya sa drama eh. Parang, ikaw din, halimbawa, kung pupunta ka ng Korea, gusto mo rin naman mapuntahan yan, gusto mo rin matry. Pero, ayun na nga, yung susunod. Yan, pag akyat nila, si kuya mo naman kasi, apakagulo. Tamo naman makatitig kay Shinsori yan, oh. Bihira, oh. Mga titigan na ganyan, oh. Tapos naisipan niyang lokohin. Sabi niya baka mahulog daw, baka daw mahulog sila dyan. Eh, alam mo naman tong isa, diba? Ignorante, wala siyang alam sa ganyan. Nagpanik si ate mo. Panic. O, ayan. One wrong move and we could fall. Ang kulit kasi ni kuya, eh. O, ayan. And then nagpanik. O, ayan. Open this door daw. Akala mo, nakakaya. Yung pinaggagawa nilang dalawa dyan. Nag-away sila dito sa loob mismo nitong, nag-away mismo sila sa loob dito. Tapos, tinatawanan na sila ng mga tao. Paano kasi? Nagkaroon parang, hinampas pa siya dito. Diba? Hinampas pa siya. Ang kulit nilang dalawa. Joke nga lang kasi daw. Hindi naman daw totoo. Ayan, nahampas ka tuloy. Makulit ka kasi. Tsura niya. Sabi itsura niya. After siya hampasin ni Shinsori sa noo. Sabi itsura niya. Alam mo yung parang siya? Alam mo yung parang, di ba, nakasuit ka pa, CEO ka, tapos hampasin ka lang ganun sa noo ng jowa mo. Alam mo yung parang, medyo nakakahiya to parang hindi para sa level ko to Eh wala, kuya eh. Nagjowa ka na ng palaban eh. At nakaakyat na nga ang dalawa. Ayan, kasi Namsan Tower, kapag daytime, ganyan yung itsura niya, diba? So, parang okay lang, plain lang. Hindi naman beautiful, ganon. Tapos, ito, nung nasa taas na sila, actually, si Chasege, mas gusto niya sana na meron silang yung lock, maglagay sila ng lock na ganon. Para, diba, total, for fun lang naman eh. Di, try na rin naman nila, nandoon na sila, pinuntahan na nila yan eh. Eh, kaso si ate mo ayaw niya. Kasi parang, siguro sabi niya, parang eternal lang siya sa word, hindi sa practice. Siguro gusto niya, doon na lang sa totohanan, wag na yung sa ganito. Dapat maging totoong eternal na lang yung love nila. Ay, chi. May pagano. Pero medyo kinabahan ako dyan sa part na hindi ko alam. Basta parang may na-feel lang akong something dun sa drama nung hindi pumayag si Shinsori na maglagay nung lock na gano'n. Ewan ko, parang feeling ko lang may something wrong na mangyayari. Ewan ko ba? Ala, ito lang. Tapos, eto na nga, di pinag-uusapan nila yung Namsan Tower. Sabi ni Shinsori, yung Namsan Tower nga, di ba, parang kasing liit lang ng nail dun sa sa bahay niya. Ngayon, sabi ni Sege, doon sa bahay niya, it's the size of an arm. So, arm-sized Namsan Tower yung kita dun sa bahay niya. Ngayon, si kuya mo, nag-invite, want to see the arm-sized Namsan Tower at my place? Tapos, sabi niya pa, better daw yan sa gabi. So, ako, ang naisip ko nung time na yun, sabi ko, eto may pagkanoti din eh, na parang, ni-invite niya si Shinsori sa bahay niya para makita niya. Kunyari, yung Namsan Tower, yung gustong makita, ganyan-ganyan. Sabi ko, may pagkanoti din talaga siya kasi nga, di ba, nung nakaraan, first day nga nila together, di ba? Gusto niya lang pumasok sa bahay ni Sori. Bawal lang dahil dun sa landlord. Sabi kasi yung landlord, hindi pwede. Pero, nung tumingin ako sa FB, mas matindi pa pala yung imagination ng mga tao doon. Pambihira yan. Yung Namsan Tower, dun sa script na to, hindi Namsan Tower. Balikan natin. Hindi ko na-gets to eh. Hindi ko na-gets to nung una. Doon tumigil lang ako sa FB. Doon ko nakita yung mga comments ng mga tao na he wants to show yung arm-sized Namsan Tower dun sa lugar niya. Tapos sabi ni Shinsori, bakit daw ba sa gabi pa? Pero ako kasi, alam mo, iniisip ko, Namsan Tower lang naman talaga yung pinag-uusapan nila eh. Talaga naman pag daytime, hindi naman kagandahan yung Namsan Tower. Pag gabi, so may ilaw, mas maganda siyang tignan, tas mas malaki yung Namsan Tower dun sa bahay niya. Pero yung mga tao sa FB, ibang Namsan Tower ang nasa isip nila. Mas naughty pa sila kaysa kay Chasege or magka-level lang sila ng naughtiness. Pabira talaga yan, Dun sa writer nito, yung
naughty part na to, ang witty. Ang galing ng pagkakasingit nila nito. Nakadagdag dun sa, alam mo, sa kakaibang kalukuhan ni Chasege. Kakaibang charm niya din. Pero syempre, si ate mo, hindi yan papayag. Tindi rin ang amat ito ni Chasege, no? So, yun na nga. O, diba? Pag daytime, yung Namsan Tower medyo boring. Pag gabi, mas maganda siya. Kaya iniisip ko parang, baka ginagamit niya lang yung Namsan Tower na, alam mo yun, pang invite, ganyan. Yun naman pala yung mga tao sa FB, ibang Namsan Tower pala ang pinag-uusapan nila. Pambihira talaga. You know, you're always trying to lure people into your house. Si kuya mo kasi, napakalaki siguro ng naughty sale nito. Kung napanood niyo yung Yumi sales. Lalo na yung 3, Yumi sales 3. Pa-innocent yan si ate mo. Pa-innocent din si kuya mo kasi I was innocently offering you a tour of my place. O, diba? Hindi naman daw pala yung Namsan Tower na iniisip nyo. Kayo talaga. He was innocently offering lang naman daw yung tour sa bahay. Naniniwala ba kayo doon? Gusto ko yung na yan. Ang ganda ng pagkakaarte nila dito. Yung facial expression nilang dalawa. Yung changes sa mga itsura nila kapag umaarte sila. Hindi sila parang umaarte. Alam mo, parang sila talaga yung mga tao na yan. Na pinapanood mo lang sila. Hindi sila mukhang umaarte. Ang gagaling. Tapos, ayan na. At nagpaawa na nga siya. Ayan. Siyempre, kawawa naman si Shinsori. Maaawa din naman sa kanya. Tapos sabi ni Shinsori sa kanya na daw, parang she will not make him lonely, ganyan. Tingnan mo naman yung tingnan mo naman yung tingin ng kuya mo, Ano ba yan? Pag ikaw tinitigan ng ganyan, sabi ko sa'yo, ikaw na trentahin dyan. Yung single na trentahin dyan. Pag hindi ka natunaw, ewan ko na lang. Tingnan mo naman yung look na ganyan, Pak. Ang galing ng mata ni Ho Namjoon. Napakagaling niya gumamit ng mata niya. Isa sa mga bagay kaya aliw na aliw ako sa drama na to. Diba? Yung mga changes. Tingnan mo yung niya dito. Tingnan mo yung mata niya. Tapos tingnan mo siya dito. Diba? Nakakaaliw. Ang galing niya umarte. Tapos eto, yung pinapanood niya din si Sorry na nagpa-pop na mga bubbles na ganyan. Yung itsura niya, alam mo, parang, kuya, in love yan. Ganun yung datingan niya. In love yan. Nakakaaliw siya panoorin. Ang galing talaga. Tapos, sabi niya, don't forget that promise, Sorry. Talaga naman. Tapos, yung niya, yung, di ba, parang yung villain look niya. Kasi may villain look siya, Yung villain look niya nawawala kapag nakatingin siya kay Shinsori ng ganito. Chichi, nakakakilig. Tapos, ayun na nga, isa sa gustong-gusto ko dito sa part dito sa drama na to, itong part na to, yung argument nilang dalawa. Alam mo yung parang, di ba madalas pag nanonood ka ng mga drama dito sa Pilipinas, minsan pag nagtatalo yung mga tao, sabunutan, suntukan, alam mo yan, yung mga ganon. Sila yung ang intense nung scene, pero nagpapalitan lang sila ng salita. Yung parang wala namang sakitan na naganap dun sa na yun. Hindi naman siya sinap, wala namang sapakan. Although may mga parts na nagsapakan sila. Nanapak si Chaseki pala. Although may mga ganung parts, pero dito walang ganun. Pero kitang-kita mo yung tension sa pagitan nilang dalawa. Yung tinginan, yung gigil, yung palitan nila ng salita na masasakit, na na tablahan silang dalawa. Believe din ako dun sa villain dito sa palabas. So, quit scheming from the shadows and face me head on. Tapang ni kuya mo. Tapang. Sana kayanin mo yung mga pagsubok na darating sa'yo. Yun na yung mga ganyan lang, Ganyan, tinginan lang. Bitawan lang na mabibigat na salita. Pero, galing. Isa pa to. Si ate mo talaga. Hindi na siya tumigil. Desperado yan. Ayaw niya talaga tumigil. Akala ko, Kasi dahil sinabi ni Chasege doon sa lolo niya na, call off na ang wedding. Titigil na sila. Hindi pa rin talaga siya tumigil. Sabi na nga sa kanya, ever consider you might be the rude one for blatantly ignoring that? Kasi nga, di ba nakailang sabi na nga siya, ayoko sa'yo, may gusto siyang iba. Ayaw niya sa'yo. Pilit pa rin ang pilit si ate mo. Kulit. Kinakabahan ako dito kay ate kasi baka mamaya, kasi villain yung role niya rito Parang feeling hindi kaya may gagawin. Sana mali ako. May gawin kasing plot twist story. Pero ewan ko lang, may kakaiba akong
nararamdaman sa kanya. Tapos, etong part na to, si kuya, masyadong marupok. Clingy yan. Kasi nga, di ba, si Shinsory, pumunta siya sa lola niya. Gusto niya rin sumama. Pero isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa karakter ni Chasege, ito. Kasi di ba, maraming karakter sa K-drama, yung pag kailangan lang ipakilala sa parents, umaatras sila. Siya hindi. Si kuya mo hindi. Talagang very willing. Gustong-gusto niya talaga na, na ma-meet yung lola. Kasi yun lang naman ang magulang ni Shinsory dito eh. Very willing siya na ma-meet yung lola. Unfortunately, may paganito nga lang. Ayan na po. Nakita na ni Shinsory yung deed of sale na to. Deed of sale nga ba to? Na talaga namang nakakagalit. Kasi pinagsamantalahan nila yung kahinaan ng lola ni Shinsory. Alam mo naman yung gawain ni Mundo. Hindi matinong tao, diba? O, ayan. Tapos, talaga hindi nakatiis si Kuya May. Pumunta talaga sa ospital eh. Very manly. A real man pays in full. Yabang. Natatawa ako dito doon sa isa babae na tumanggap nung payment. Yung nasa cashier. Kasi parang, okay. Alam mo, apakayabang kasi ni Chasege. Ang lalaki daw kailangan nagbabayad ng buo. Saka gamitin daw yung card niya, yung black card niya na walang limit. Apakayabang talaga. Ako talaga, asar na asar ako sa character sa drama na, alam mo yun, yung arrogant, yung ang yabang. Hindi ko alam, hindi ko magalit dito sa tao na to. Kasi yung character niya nakakatawa. Alam mo yun, may angas siya, pero at the same time, marupok din siya, kaya hindi mo magawang magalit sa kanya. Tawag nga nila nung iba sa kanya, loser daw siya. Ayan that card has no limit. Kaya itsura ng babae dito na tumatanggap ng payment niya, nakakatawa. Tas ayan, gusto ko rin to. Alam mo yun na, siya eh, seryoso siya kay Shinsory, hindi siya naglalaro, hindi siya nakikipaglaro. Kaya willing siya na ma-meet yung grandmother niya, yung mga ibang character sa ibang K-drama, di ba? Iniiwasan magulang, nagtatago, siya hindi. Palibasa, trentahin na. Alam mo yun? Trentahin na. Magseryoso na tayo. Talagang willing siya talaga na ipakilala yung sarili niya, ganito ko. Tapos, syempre, dahil hindi naman siya ordinaryong tao, malakas ang loob niya, CEO siya. Itsura niya dito. Para lang magbukang pleasant yun. Kasi diba, mukha siyang mukha siyang seryoso, mukha siyang villain. Para medyo magustuhan siguro siya ng lolang, humiti si kuya mo. Diba, may itsura na yan, Tas eto, just don't ever leave her, sabi ng lola niya. Di, wala. Sige, talagang ilaban mo yan si Shinsory. Kasi nangako ka na sa lola niya. Diba? Very manly naman talaga siya. Kung sumagot, yan, lalo na itong part na to, sabi niya, I won't leave her alone. Ang ganda niyan. Kaso, yun pa nga, ayan, nakita na rin ni Sege. Ayan na, at dyan na nagsimula ang panibagong gulo. Ayan na. Tapos pumunta na si Shinsory dun sa lugar ni Mundo. Grabe yung yung pagka-evil niya, talagang, alam mo parang, isipin mo, iyo ba yung kumpanya? Diba? Parang, iyo ba yung kumpanya na yan? Diba? Hindi naman sa'yo yan eh. Nagtatrabaho ka dun sa kumpanya ng uncle mo, pero hindi ikaw yung tagapagmana. Alam mo naman na ang tagapagmana talaga yung apo. Bakit? Gusto mong angkinin na iyo. Hindi naman, ba? Palibasa, nagtatrabaho, pag employee ka, hindi ka tagapagmana. Wag tayong umasta na parang tayo yung tagapagmana ng kumpanya. O kaya ayan, dumating na rin si Chasege dito, sinapak siya, at yan na naman yung mga intense na titigan nilang dalawa na, ay nako, talaga naman. Eto pa lang nung nangyari to, alam mo yung tumataas na yung kaba na nararamdaman ko. Kasi parang, naku po, nasa episode 10 na tayo, papunta na tayo sa magulo, sigurado na to. Ang wish ko na lang talaga, wag tayong Scarlet Heart 2.0. Oh my gosh! Yung mga ganito na nasa ibang timeline, yung isa nasa kabilang timeline, yung isa alam mo yun, yung nangyari sa alam nyo sa Scarlet Heart, diba? Wag ganon sana. Tas after magtalo ng dalawang lalaki, silang dalawa na magtalo, si Shinsory naman at saka si Chasege na naman nagtalo. Pambihira talaga tong dalawang to. Alam mo yung pareho sila na mahilig silang magbitaw ng salita na they don't mean it. Pero dahil lang mainit ang ulo nila, binitaw
binibitawan nila, nakasakit sila ng damdamin ng isa't isa. Yeah, pareho sila, 'di ba? Diyan sa scene na yan, pareho sila may mali dyan eh. Kasi nagbitaw ng masakit si Chasege, nagbitaw din ng masakit si Shinsori pa naman, di nagpapatalo si ate mo, laging nasa kanya ang huling halakhak, alam mo yung parang ganun. Siya yung laging may huling salita. Ayan, kagulo silang dalawa, oh. Sinabi na sa kanya Chasege, poprotektahan siya, lumayo siya dun sa lalaki na yun, kasi nga, hindi nga kasi matino yun. Siguro may selos din, at saka, alam niya kasi na delikado magkaroon ng ugnayan si Shinsori dun sa lalaki niyo, kasi siya nga, di ba, mula pagkabata niya, tiniterrorize na siya niyan. So, ayaw niyang si Shinsori magkaroon ng kahit anong relasyon dun sa lalaki na yun. Kaso si ate mo, naman, palaban din. O, ayan, ayaw niya ng na tinuturing siya na parang mahina, na utos-utusan siya, turuan siya kung anong gagawin niya. Parehong mainit ang ulo nila. Di ayan, di nag-clash. Sabi sa kanya, wag daw siyang sundan. Wag daw siyang sundan dun sa hindi nga siya sinundan. Nung di naman siya sinundan, gagalit naman, parang nagtatampo naman siya. Sabi mo, te, wag kang sundan Anong gusto mong gawin? Gusto nga sana sumunod ng isa, kaso sabi mo, wag sundan. Tapos yung paggising niya ng umaga, lulungkot-lungkot siya. Kesyo nag-aalala siya na ganito, na hindi mo lang daw nag-text sa kanya. Kasi naman ante mo naman Tapos kinabukasan, ayan na silang dalawa. Diba? Pareho silang ganun. Bukas-bukas ng bibig. Hindi ba pigil yung galit nila? Tapos ayan, yan ang kinahihinatnan. Saka lang nila marirealize later on, mali sila pareho. Diba? Ayan. Pareho naman sila nagsisisi dun sa ginawa nila. Pero isang bagay lang talaga na hindi na sila nakapag-usap. Yung time na to, sayang yung pagkakataon na hindi sila nakapag-usap. Na-realize naman ni Shinsori, mali siya Kaya dito, why take it out on an innocent person? Mali naman, alam niya naman yun Alam din naman ni Chasege, may mali siya. Hindi na sila nakapag-usap hanggang sa dumating tong time na. Asar ako dito sa parte na to kasi una, alam naman ng lolo ni Chasege na gusto nung dalawa yung isa Sinumbong. Etong particular na moment na to, nag-meet sila dito kasi dahil kay Mundo, 'di ba? Naka-set up na to, sinet up na to ni Mundo na para maaabangan niya na lang kung kailan mag-uusap yung dalawa, yung matanda at saka si Shinsori. Tapos gagawa na siya ng kalokohan niya kasi siya yung nag-set up nito 'di ba? Sinabi niya ni Mundo kay dun sa lolo ni Chasege, siguro yung tungkol dun sa relasyon nila, kaya alam na. Ngayon na nangyari, nag-meet ngayon yung dalawa. Yung lolo niya, very obvious dun sa conversation nila na gusto niya mag-asawa si Chasege pero hindi kay Shinsori. Bakit? 'Di ba? Dun sa sa takbo ng usapan nila, gusto niya may in-laws, gusto niya may kumpleto yung love na patatanggap ni Sege. Bakit? Kung si Shinsori ba yung maging asawa niya, may kulang ba? May kulang ba dun sa parang sa love ni Shinsori? Alam mo yun? Na parang porkit wala siyang in-laws, porkit walang, alam mo yun? Parang talagang yung pera nung babae yung hinahabol nila. Kasi kung mag-merge yung mga kumpanya nila, mas lalaki sila. Yan yung talagang, ganon talaga. Well, mayaman sila ganon Sa mga drama na ganito, pag yung mga mayayaman din ang napapangasawa nila, diba? Nakakalungkot lang kasi talagang gusto nung dalawa yung isa't isa Unfortunately, dun sa time na to, kahit na tumatawag na si Chasege nung time na to nag-send na rin siya ng message, pero hindi na nasagot ni Shinsori kasi nga, dumating na yung disaster. Si kuya mo, tuwan-tuwa, nakita niya na yung anak niya. Eto, puzzled ako dito sa character niya na to, na parang ang dating, mapagmahal siyang ama, pero sa ibang tao, very cruel siya. Hindi ko pa na-figure out kung paano napagsasabay yung gano'n. Sa bagay, possible din naman talaga sa totoong buhay yun, may mga ganyan tao, gumagawa ng masama, pero sa pamilya nila, mababait sila. Pero yung character niya na yan, na parang, napaka mapagmahal niyang ama, pero sa ibang tao, grabe siya. Imaginein mo yung nangyari. Yan, pakana niya yan. Pakana niya nga ba? Diba, no? Kasi, hindi lang naman siya yung yung villain dito Hindi lang siya yung villain dito. Ang kinakabahan ako, baka mamaya, si ate girl mo, na may gusto sa kanya, baka kasabot niya pa dito. Ewan ko lang kasi diba no, madalas sa mga nakaraang episodes, madalas ko sila nakikita magkasama. Ewan ko lang, hindi ko lang din alam kung kanya lang to, or si ate mo, ay may parte din dito, may plot twist sa story. I don't know. Pero ito yung disaster. Shocks talagang. Shocks! Nung
nakita ko to, kasi 'di ba si Sege, muntik din siyang sagasaan ng truck na yan eh. Yan din yung truck na dumaan doon sa harapan niya na muntik din siyang sagasaan. Tapos 'di ba nakaiwas lang siya. Tas yun pala papunta na siya doon sa sa direction ng yung magmi-meet yung lolo at saka si Shinsori. At ayun na nga, binunggo. Malamang well, ewan ko. Sugatan yung lolo, sugatan si Shinsori. Hindi na nakapag-apologize ng matino si Chasege kay Shinsori nung time na to. At after niyan, ayan na. Eto na, disaster to sigurado para kay Chasege. Yung lolo niya, wala, unconscious na yan. Shinsori, ang ganda pa naman sana nito. Ang ganda pa naman sana nito. Ang cute-cute ng photo nila na to. Alam mo, parang yung buong episode ang saya-saya. May Namsan Tower, may mga date. Tapos nauwi lang talaga sa sa disaster na ganyan. Eto yung susunod yung preview. Shinsori, wala, hindi nagising. Unconscious, baka kamo pa, yan. Baka pa siya makomatose. Alam mo yun, yung ang tagal bago gumising, my gosh. Tapos yung lolo niya rin. Tapos si kuya mo, 'di ba? Kinuha niya na yung position ng pagiging chairman. Yan yung pinakita doon sa yung sa preview pa sa susunod episode 11 and 12 eh. Talagang ginaji siya sa pagiging chairman. O 'di ba? O pogi, chairman na siya eh. Itsura niya talaga, grabe. Kakainis. Yung itsura niya nakakainis. Feel ni kuya mo ang pagiging chairman, nakakabwisit siya, 'di ba? Tapos, ayun na nga, ayan, pati yung kumpanya niya, ito yung mga abangan natin next time eh. Yung kumpanya niya, ni-recall yung mga items, yung mga binibenta nila kasi daw may carcinogenic substance. Talagang guguho ang mundo ni Chasege dito. Guguho talaga ang mundo niya dito. Pambihira talaga yung ginawa sa kanya. Hindi ko alam kung si Choi Mundo lang ang gumawa nito. Kasabwat niya ba si ate mo? Kasi kung, ewan ko. Okay, Choi Mundo lang talaga to. Hindi natin alam eh. Tapos eto pa, yung witness nila, ako ang tingin ko kasi yung witness din to eh. Yung witness nila na nurse, eto yun. Lahat ng pwedeng panghawakan ni Chasege dito, wala talaga. Laglag talaga. Napakahusay nung naging kalaban niya. Hindi ko alam paano nila i-wrap up yung story nito, pero talagang anggulo. Yung lahat ng saya-saya, ng isinaya ng drama na to nung simula, pagdating dito talagang ay disaster kung disaster talaga to. Lalo na to, Where Am I? Nasa na siya? Bigla siyang nasa Joseon na naman si Kang Damshin. Si ate mo bumalik. So parang, nandoon na siya sa future. Bumalik siya rito. Ibig sabihin, hindi siya namatay talaga dun sa past, sa time ng Joseon. Paano si Shinsori na nasa present? Gigising pa ba yon? Hindi na ba yung gigising? Yan. Yang lahat ng mga panggulo na yan, pag-uusapan natin yan sa susunod na lang na video. Yung mga possibilities, yung mga theories, at kung ano-ano pa ang mga bagay tungkol sa susunod na mga episodes. Mga hula-hula tayo, kung ano yung tingin natin na mangyayari. Pero, siguro not for now, napakahaba na ng video na to. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klase ng video, give it a thumbs up, share your thoughts in the comments, at i-share nyo na rin ang video na to sa mga kapwa nyo fan ng My Royal Nemesis. See you again next time. Bye-bye!